So, Article 286 ng Revised Penal Code or use of grave coercion. So, ito yung paggamit ng threats and violence or intimidation. No? Ang example nito is blackmailing. No? Yung sinasabi mong ipapakalat mo yung damaging information kapag hindi ka sumunod. Well, ang example nito is yung sextortion. Yung example nito in modern times is yung sextortion, yung sinasabi mo dun sa babae na kapag magjowa kayo dati o magkarelasyon kayo, ipapakalat ko yung yung mga masisela nating video kapag hindi ka sumunod pag hindi ka nakipag sa akin, yung ganyan. Yun yung modern example niyan. Or yung sinasabi nilang buoyancy, yung mga masiselang picture o video ipapakalat sa social media pag hindi ka sumunod. So yun yung example nun, grave coercion yan. Pero inumid na yan, kasi may mga patas sa tayo dyan. Sa trabaho, di ba, pag tinatakot ka, yung susuntukin ka, yung sasaktan ka, ganyan. Na mentally natutorture ka na, psychologically violated ka na. Mentally, parang natutorture ka, psychologically, ganyan. Emotionally, natutorture ka. Nagkakaroon ka na ng anxiety and stress na which may result to a psychosocial disability. Ipapasok ko lang. So, diyan papasok yung Article 286. So, ang penalty is prison correctional, 6 months to 6 years, at ang fine is 6,000 pesos. Again, noong 1930s kasi yan, malaki na yan. Pero ewan ko lang ngayon. No? Ewan ko lang ngayon. Kasi sinasabi, higher penalty yung mangyayari sa'yo kapag ang grave coercion mo is yung religious practice na yung pag-ayaw mong gawin, yung sa religious practice tapos pinipilit ka, grave coercion yun, mas malaking penalty na dinedetermine ng korte. Well, may law na ganyan, pero again, dahil nga modern times na tayo ngayon, ang tao ngayon may pera, so ang dali-daling bayaran ng 6,000. So mas maganda kulong ka na lang, sana madala. Kasi kung magbabayad ka ng multa, tatawanan mo lang, sana multa tsaka kulong. Kasi yung kulong medyo medyo kahit paano mapapaisip ka. So yun yung Article 286 ng Revised Penal Code. So yun lang po.